Magandang umaga, ito po ang ating 2 AM update ukol dito kay Bagyong Basha ngayong Friday, February 6, 2026. So kanina nga pong 11:50 PM ay nakita natin na naglandfall na itong si Bagyong Basyang sa may Bayaba, Surigao del Sur. At sa kasalukuyan nga, ito'y nasa may vicinity na ng Cabadbaran City, Agusan del Norte at bahagya pong humina habang ito po'y tumatawid dito sa may landmass ng Mindanao. So may taglay na po ito na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at may pagbugso pa rin na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, west-northwestward po ang movement nitong si Bagyong Basyang sa bilis na 25 kilometers per hour. At sa nakikita nga po natin sa ating latest satellite imagery, ay malawak nga po yung mga kaulapan or yung mga outer rain bands nitong si Bagyong Basyang. So hindi lamang po Visayas at Mindanao area yung maaapektuhan nitong si Bagyong Basyang. Meron din pong mga dalang pag-ulan si Bagyong Basyang sa may Bicol region and also some parts din po ng Mimaropa area. But other than that, yung ating amihan naman po ay patuloy pong umiihip dito po sa may Luzon. So expect po natin yung mas malamig pa rin po ng mga temperatura ngayong umaga at possible naman po na magkaroon lamang po tayo ng mga isolated light rains at for now, sa nakikita natin dito sa Luzon, generally, mas maganda naman po yung ating weather situation compared dito po sa may Visayas and Mindanao. Base po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Basyang ay tatawid dito sa may northeastern part ng Mindanao ngayong within the next few hours. And inaasahan po natin ay nandito na po siya sa may Bohol Sea, possible po this morning. And then, sa nakikita natin ngayon, ay mas tumaas po yung, or mas umangat yung track nitong si Bagyong Basyang compared po from the past 3 hours. Sa nakikita natin, ay maaari na po itong maglandfall dito sa may southern portion ng Cebu and sa may Negros Oriental. Ngunit hindi din natin inaalis yung tsansa ng landfall scenario or mag-close approach pa rin po ito dito sa may Siquijor and Camiguin area. Mamayang hapon o gabi ay posibleng nasa may sulusi na po itong si Bagyong Basyang at sa nakikita natin dahil sa interaction po nito dito sa may Negros Island region landmass, posible pong mas humina pa itong bagyo at maging tropical depression na lamang mamayang gabi or mamayang hapon and possible nga po ay tawirin pa rin niya or mag west-northwestward pa rin po ito, tatawirin ang sulusi at makakarating na din po sa may northern Palawan area bukas po yan ng gabi or hapon. And sa nakikita natin ngayon, ay dahil sa interaction naman po nito sa amihan ay mas hihina pa ito at magiging low pressure area na lamang by Sunday. Sa nakikita natin, possible din po na mag-dissipate na lamang po ito within the area of responsibility by Sunday. So sa ngayon, ito pa rin po yung mga lugar na may wind signal number 2, which means po within the next 24 hours, sila po yung makakaranas ng pinakamalalakas na hangin nitong si Bagyong Basyang. So, wind signal number 2 pa rin po ang nakataas sa may southern portion ng southern Leyte, maging dito po sa may Bohol, southern portion ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, and also po sa may southern portion ng Negros Occidental, southern portion din ng Dinagat Islands, and maging dito po sa may Surigao del Norte, northern and central portions ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern and central portions ng Agusan del Sur, Camiguin, dito rin po sa may Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, eastern portion ng Misamis Occidental, and also sa may Iligan City. So aside po dyan, may nakataas pa rin po tayong wind signal number 1 naman po. Compared po kaninang 11 PM, mas kumonti na po yung mga lugar na may mga wind signal number 1. So, mas tumaas na po or umangat na nga po yung boundary ng signal number 1 natin. No? So, ito po'y nakataas pa rin sa may southern portion ng Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, sa may Romblon, sa may northern Palawan, kabilang na po ang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands, southern portion ng Masbate, maging dito din po sa southern portion ng eastern Samar and Samar, sa may Biliran, Leyte, for the rest of southern Leyte, Cebu, and also ng Samar,
dito rin po sa nalalaming bahagi ng Negros Occidental, maging sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, and for the rest of the Nagat Islands, Surigao del Sur, Agusan del Sur, sa may northern portion ng Davao Oriental, northern portion din ng Davao de Oro and Davao del Norte, and for the rest po of Lanao del Norte, Misamis Occidental, and for Lanao del Sur, and the central portion ng Bukidnon. So, para po sa mga may wind signal number 1, within 36 hours naman, inaasahan natin yung hanggang 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin. But aside nga po dito, ay maaari pa rin po makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin yung mga kababayan naman natin sa may norte. So, for some parts of Luzon area, especially dun po sa may northern parts ng Luzon, ay maaari po tayo makaranas naman ng pabugso-bugsong hangin for today dahil naman po sa amihan. So, aside po dyan, yung Central Luzon, even here in Metro Manila and some parts of Calabarzon and Mimaropa, meron din po tayong mga paminsan-minsang malalakas na hangin dahil po sa amihan. And other than that po, yung atin naman pong tinitingnan na possible naman po na impact in terms of rainfall ay posible pa rin po yung mga malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa dito sa mga lalawigan na naka-red sa ating weather advisory. So dito po yan sa may Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, and Siquijor. Dahil nga po inaasahan natin na yung sentro nitong bagyo ay tatawid nga po dito sa mga lalawigang ito at possible nga po na mag-landfall dito po sa mga areas na nabanggit ko. And doon po sa malapit din po sa sentro ng bagyo ay nasa 100 to 200 millimeters din po yung mga pag-ulan, which is also susceptible or vulnerable pa rin po yung mga areas na ito sa mga pagbaha din at mga pagguho ng lupa, especially dahil dito po sa landmass ng Mindanao and Visayas, alam po natin na marami pong mga bundok dito sa areas na ito, and dahil matagal na nga pong inuulan yung mga areas na ito ay mas mataas na po ngayon yung chance nga po ng mga pagguho ng lupa especially. So, doble ingat po at makipag-coordinate na lamang po tayo sa ating mga local government units kung kailangan po natin mga evacuation, especially po habang sa mga areas po na wala pa pong nararanasan ngayon ng mga pag-ulan ay kailangan na po nating isipin if kailangan ba tayo mag-evacuate o hindi. Para naman po sa areas na nasa yellow, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. So mas bababa naman po yung mga pag-ulan dito. Ngunit nga po ay possible pa rin yung mga localized floodings dito sa may Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, sa may Cotabato, Maguindanao del Norte, Davao del Sur, maging sa may Eastern Samar, Leyte, and for Western Visayas ngayong araw. And also dito sa may Palawan, dahil nga po yung forecast na ito ay hanggang ngayong gabi, possible din po na makaranas po ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan dito sa may Palawan ngayong araw. But for tomorrow naman po, Saturday, inaasahan naman po natin na although masihina po yung bagyo by this time, meron naman pong manunumbalik naman po itong shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies na maaari din po magdala ng mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Luzon. So, nakataas pa rin po yung weather advisory natin. 50 to 100 millimeters naman po ang inaasahan bukas sa may Camarines Norte, Quezon, Marinduque, and Oriental Mindoro. And for Sunday, inaasahan naman po natin 50 to 100 millimeters pa rin sa may Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, and Oriental Mindoro. Although, meron po tayong update nito mamaya alas 5 ng umaga. Para sa lagay ng ating mga karagatan, yung mga areas po or mga seaboards na nasa red, ito po yung may gale warning sa ngayon. So kung may gale warning po tayo, bawal pong pumalaot. And kahit wala pong gale warning, kung nasa wind signals na po tayo, ay suspended na din po yung mga sea travel dahil napakataas din po ng mga pag-alon dito. Sa may Surigao del Sur nga ay maaaring umabot sa 5.5 meters yung mga pag-alon. And for Surigao del Norte and Davao Oriental, possible yung 5 meters. And for the rest of the areas or seaboards na may gale warning,
up to 4.5 meters naman yung mga pag-alon dyan na napakadelikado talaga. Kaya sana po ay ensure po natin yung ating safety ng ating mga manlalayag at huwag na lamang pong pumalaot. Para naman po sa daluyong o storm surge, ay may minimal to moderate risk naman po tayo ng storm surge dito sa mga coastal communities na naka-yellow sa ngayon. So yung yellow po, possible yung 1 to 2 meters naman po ng mga daluyong. At kung may high tide po sa ating areas ngayon ay maaari pong ma-aggravate or mas lumala yung storm surge na scenario natin ma-experience doon po sa mga lugar na ito. So babala na lamang po ito kung kailangan po natin lumikas, ay lumikas na po tayo habang maaga pa. At for other rainfall advisories, warnings, and flood advisories, pwede din po natin bisitahin ang panahon.gov.ph and pwede din po natin iscan yung QR code na nakikita natin sa ating screen para aware din po tayo sa mga pinapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Divisions and ating Hydrometeorology Division. At yun naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update po muna natin about dito kay Bagyong Basyang ay mamayang 5 a.m. Maraming salamat po. Magandang umaga.